Si Chanley na walang magawa sa bahay ay maagang dumating sa tabi ng ilog at naghihintay. Nang makita ni Chanley si Jiangli, kaagad kinawayan niya ito. Medyo nadismaya si Jiangli at walang magawa kay Chanley. "Mi ba usapan natin alas 9? Anong oras pa lang?" sabi ni Jiangli. Sumagot si Chanley. "Natatakot kasi akong mahuli kapatid na Jiangli. Baka maantala ang lakad mo." Maglabas ng sasakyang pangnyebe si Jiangli. "Sakay ka na, dali," sabi kay Chanley. "Kanina ka pa ba naninigas dito?" Binuksan ni Jiangli ang heater ng sasakyan at na-relax kaagad si Chanley at magtanong, "Nabanggit mo kahapon kapatid na Jiangli tungkol sa pamiplas natin sa isang tao. Kamag-anak o kaibigan mo ba yung taong yun? Napaka-importante nga siguro sa'yo." Iniisip ni Jiangli sa sarili niya, "Ang importante sa akin ang abilidad ni Yang Xinshin sa computer." Pero bago pa siya sumagot, nagumpisa nang dumaldal si Chanley. Nagkwento na ito sa mga walang kwentang pangyayari sa buhay niya. Walang masabi si Jiangli. Nagpatuloy pa si Chanley. "Si Sulili mula sa amin na yon ay malamang may sekretong pag-ibig sa akin. Iba kasi siyang tumingin sa akin dahil siguro niligtas ko ang kanyang ama nung nakaraan. Iniisip niya siguro na ako ang lalaking karapat-dapat na pagkatiwalaan ng kanyang buhay. Malamang gusto niya ako. Kaya lang mahihayin kasi si Sulili kaya hindi niya kayang magtapat. Sa palagay mo ba kapatid na Jiangli? Dapat na ba akong kumilos?" Asar na asar si Jiangli at sa isip niya, kung wala lang pakinabang ang kapatsoy na to, sisipahin ko na to palabas ng sasakyan. Pinalitan na lang ni Jiangli ang usapan at nagtanong, "Ano ang tingin sa akin ngayon ng iyong mga kanayon?" Natahimik si Chanley. Biglang kumunot ang mukha nito. Matagal siyang nag-isip at hindi nakasagot. Sa isip ni Jiangli, muntik ko nang ubusin ang kalahati ng populasyon ng mga binata at mga nasa ustong edad sa nayon nila. Ang mga taga-nayong panigurado, inasusuklaman nila ako. Kung hindi lang sila natakot sa kapangyarihan ko, tiyak na gaganti sila. Malinaw, ito yung mga salita na hindi masabi ni Chanley. At sa wakas ngayon, nanahimik na siya at nagkaroon na ng kapayapaan ang tenga ko. Pagkaraan ng ilang oras, may lumitaw na snowmobile. Dali-daling lumabas si Jiangli sa sasakyan para batiin si Uncle Liu. "Long time no see, Uncle Liu. Ganda ng pangakatawan mo ngayon ah. Mukhang namumuhay kayo ng komportable ni Joe Jaime. At sa malamang, busog na busog din lagi ang paro-paro G ni Joe Jaime." Pinas ni Uncle Liu ang kamay niya at sinabing, "Oo, may malaking pagbabago akong naramdaman sa pangangatawan ko. Ang pisikal at kaisipan na lakas ko ay lalong lumakas. Parang nagbibinata pa lang ako." Pagkatapos ng kaunting masayang usap, pinakilala na ni Jiangli ang dalawa sa isa't isa. "Eto si Chanley," sabi ni Jiangli kay Uncle Liu. "Kaya niyang magmanipula ng yelo at niebe." At eto naman si Uncle Liu, sabi ni Jiangli kay Chanley. "Pagpapausay sa kanyang pisikal na lakas ang abilidad niya. Kaya tatlo tayo ngayon na may special na abilidad." Sa ganitong yugto ng apocalypse sa isip ni Jiangli, bihira na makakita ka ng isang tao na may special na abilidad. Pero ngayon, tatlo kami. Hindi na napigilan ni Uncle Liu na magtanong, "Anong klaseng kalaban ba ang kakaharapin natin? At kailangan pa ang pinagsama-samang lakas nating tatlo?" "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Jiangli. "Pupunta lang tayo ng eskwelahan at magliligtas lang tayo ng estudyante. Natawagan ko na siya kahapon at nasa Soriskaya Academy siya ngayon. Kaya lang parang may isang bagay dun. Parang may narinig ako na isang halimaw. Isang Mutant Manila lang. Kaya pinatawag ko kayong dalawa para masiguro ang tagumpay." Magtanong kaagad si Chanley, "Mutant Manila lang? Ibig sabihin pwedeng hindi tao?" Pilig na ni Jiangli ng seryoso si Chanley at sinabing, "Sino bang may sabi na tao lang ang pwedeng mag-mutate? Sa dami ng kakaibang uri ng nilalang sa Heavenly City, ang pagkakaroon ng mga aladang hayop at mga pagkaing dagat tulad ng isda, alimango na nasa pamilihan, lahat ng klase ng organismo ay may potensyal na mag-mutate." Magkalong si Uncle Liu ng may pag-aalala. "Alam mo ba kung ano yon?" Sumagot si Jiangli ng may pagtitiyak. "Hindi nyo kailangan mag-alala ng sobra. Base sa ingay na narinig ko sa kahapon, ang mutant may ito ay hindi tao. Ang klase ng tunog na narinig ko ay hindi magagawa ng boses ng tao. Pero kahit anong klaseng nilalang pa yan, basta't magkakasama tayong tatlo, hindi niya kayang saktan." At tumuloy na ang tatlo papunta sa Soriskaya Academy. Samantala, sa Soriskaya Academy, nababalutan na ng makapal na niebe ang buong eskwelahan. Mga bubong na lamang ang nakikita sa mga malalaking gusali. Sa gymnasium, ang grupo ng mga estudyante na pagod at takot na dahil sa patuloy na pag-atake ng nakakakilabot na halimaw ay nagsimulang sisihin si Yang Xinshin na nasa wheelchair. Padami na ng padami ang namamatay. Bakit ikaw na baldado ay buhay pa rin? Sabi ng dalawang estudyante. Makisali na rin ang lahat at sinabing, "Pabigat ka kasi sa amin. Kaya kasalanan mo kung bakit namatay ang mga kaklase natin."
Biglang sumigaw ang isang babaeng estudyante na nawawalan na ng pag-asa. May pag-asa pa ba tayo makasurvive? Simula na magumpisa ang matinding niebe, mula sa higit 100 na survivor, ngayon ay mga 40 na lamang sila matitira. Habang iniisip nila ang mga kaklase nilang namatay, nakarandam sila ng mga kirot sa kanilang mga puso. Sa sandaling yon, isang babaeng kulot ang buhok ang tumingin kay Yang Shinshin at galit na galit. Sumigaw ito at dinuro si Yang Shinshin. Ang dami nang namatay. Pero bakit ikaw, hanggang ngayon, ultimo galos ay wala ka pa? Dahil sa kapansanan ni Yang Shinshin, lagi siyang inuuna ni Teacher Lian sa pagtakas. Nakikita ito ng lahat. Kaya sinamantala nila ngayon ang oportunidad para ilabas ang kanilang sama ng loob. Himinungkain ng iba, maitapon na lang siya at ipakain sa alimaw. Bagamat na-realize ng iba na kahit ipakain nila si Yang Shinshin sa alimaw ay hindi pa rin naman sila patatakasin nito. Kaya ang naisip nila, kapag nagpakita ulit ang malimaw, iiwan nila ito at gagawing pain. Nang sa ganun, ang sakripisyo niya ay maging makabuluhan man lang. Nagsalita ang isang lalaki, "Tayong lahat pakiusap, tumigil na kayo." Iniingatan at pinoprotektahan lahat tayo ni Teacher Liang ng pantay-pantay at lagi siyang nag-aalala kung may maiwan. Pero gayunpaman, marami pa rin ang namamatay sa atin. Kahit namamatay si Yang Shinshin, paano kayo makakasiguro na hindi kayo ang susunod? Lumakad papunta kay Yang Shinshin ang isang nakapusod na babae. Tinignan niya ito nang may kasamang nakakalokong ngiti. "Anong gusto mo, Jiang Mengning?" Nauutal na tanong ni Yang Shinshin. Pinutukan ni Jiang Mengning si Yang Shinshin, mata sa mata, sabay sabing, "Punta ka na sa impyerno, isa kang malaking pabigat, nakasusulasok ka." Natulala at nagulat si Yang Shinshin at tumulo na ang mga luha nito. Imbes na awatin at sitayin si Jiang Mengning ng mga kaklase niya, pinalakpakan at pinuri pa ito. Sa sandaling yun, tumayo sa harap ni Yang Shinshin ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, na si Lu Karen, na nagtutulak ng kanyang wheelchair sa lahat ng oras. "Tama na yan," sabi ni Jiang Mengning. "Magkakaklase tayo, paano ka nakakapagbitaw ng mga malulupit na salita?" Kaya lang, tumawa lang si Jiang Mengning at dinuro si Lu Karen. "Sino ka ba sa tingin mo? Ang mga tao nakapasok dito sa pamamagitan lang ng koneksyon ay walang karapatan na makipag-usap sa akin." Galit na sumagot si Lu Karen. Ano ngayon kung mayaman ka? Sa ganitong panahon, wala nang kwenta ang pera ng pamilya mo." Lalong nagalit si Jiang Mengning. "Isara mo ang bunganga mo. Kahit ano pa man, kayong mabababang uri ng nilalang ay walang karapatan na sumagot sa akin." Sabay baling niya ng galit kay Yang Shinshin. "Ikaw lumpo, dahil sa pabigat na kagaya mo, maraming kaklase natin ang namatay. Dapat mamatay ka na rin." Nakayukulam si Yang Shinshin at tahimik dahil sa mga masasamang sinabi ng kanyang kaklase. Nagpatuloy si Lu Karen na makipagtalo. Tao din si Yang Shinshin. May karapatan din siya para mabuhay. Ang pagkamatay ng ibang mga estudyante ay walang kinalaman sa kanya. Ang isang babae na mukhang inosente ay dahan-dahan na nagsalita. Ang kanyang kapansanan ay nagpapabigat sa ating lahat. Kaya may punto si Jiang Mengning. Nagsimulang magtalo ang mga estudyante. Ang iba, inaakusahan si Yang Shinshin na ginagamit ang kanyang kapansanan para abusuin at lukuin sila. "Talaga?" sabi ng isang babae. "Kung hindi lang dahil sa mabuting puso ni Teacher Liang, matagal ka na namin tinabayaan. Oras na siguro para maghanap ka ng lugar para mamatay." Nang marinig ito ni Lu Karen, sumigaw ito sa galit. "Anong pinagsasabi nyo? Ako lang ang nag-aalaga kay Yang Shinshin sa lahat ng oras. Wala sa inyo ang gumawa ng kahit na ano para sa kanya. Anong karapatan niyong sisihin siya?" Kinutya lang ni Jiang Mengning si Lu Karen at sinabing, "Kahit papano si Yang Shinshin ay kilalang babae mula sa prominenteng pamilya. Ikaw, isa ka lang estudyante na pinakiusap dahil may koneksyon lang. Kung wala lang siyang kapansanan, malamang hindi ka naman niya papansinin. Ginagamit ka lang niya para maging utusan." Sumagot si Lu Karen, hindi ganong klaseng tao si Yang Shinshin." Samantala si Yang Shinshin ay patuloy lang ang pagtulo ng luha at tinakpan niya ang kanyang mga tenga dahil sa inay at walang ngumpay na paratang sa kanya. Sa sandaling yon, may babaeng naglakad papunta kay Yang Shinshin at magsalita. "Kayong lahat, huwag na tayong magtalo. Sa ganitong panahon, dapat magkaisa tayo at magtulungan. Kahit na medyo pabigat ka," sabi kay Yang Shinshin, "hindi ka namin pababayaan. Sana huwag kang magtanim ng galit sa lahat. Ituloy natin ang pagkakaibigan," sabi ni Sen Yok, sekretary ng klase. Sabay abot ng kanyang kanang kamay kay Yang Shinshin. Bigla may kumalabog na malakas. Ang isang bakal na bintana ay naitulak mabukas mula sa itaas at lumitaw ang malahalimaw na kamay. May ilang metro ang haba at naabot ang bintana. Dinakot na malimaw ang isang ulo ng estudyante. Gamit lang ang kanyang puho. Nabalot ng matinding takot at sigaw ang buong gym.
Ang lahat ay naging desperado at tumakbo lahat papunta sa likod ng gym. Bago pa makasigaw at makahingi ng tulong ang estudyante, nailan ay ito palabas ng bintana. Ang nilalang na halimaw ay parang isang malaking pusa. Dinilaan niya muna ito bago niya tuluyang inilagay sa kanyang bibig ang estudyante. Nanigas ang lahat ng nakakita nito. Tumatakbo ang lahat papunta sa likod ng gym para sa kanilang buhay. Iniwan nila si Yang Xinshin na nasa ulian. Si Luca rin ang kasama lang niya at nahihirapang itulak ang kanyang wheelchair. Nang makarating na ang mga estudyante sa likuran, nalaman nila na nagyelo na pala ang pinto at imposible na itong mabuksan. Namutla ang itsura ng lahat sa takot. Nasa loob na ng gym ang halimaw. Habang naglalakad dito at papunta sa kanila, nasa bibig niya ang isang lalaki at nilalaro niya muna ito bago niya tuluyang kinagat ang ulo nito. Ang mga nakasaksi sa eksena ay lubusang natulala at bumagsak sa sahig. Tinapon ng halimaw ang katawan ng lalaki, naputol na ang ulo at mga paa, sabay halulong nito sa mga estudyante. Na-realize ng mga estudyante na ang nilalang na nasa harapan nila ay may talino dahil sinamantala nito na atakihin sila habang wala ang kanilang teacher na pumoprotekta sa kanila na noon ay lumabas para maghanap ng pagkain. Lahat ng estudyante ay nakorner sa likod ng gym. Sobrang takot na takot ang mga ito. Sa hindi inaasahan, may biglang tumulak sa wheelchair ni Yang Xinshin. Gumulong ito papunta sa halimaw. Natumba sa wheelchair si Yang Xinshin at naulop sa sahig. Gustong tulungan ni Luca si Yang Xinshin. Ang kaso, hindi ito makagalaw dahil sa takot. Ang malaking malapusang halimaw ay lumapit na kay Yang Xinshin. Kayong mga walang utak, sabi ng lalaki na tumulak sa wheelchair ni Yang Xinshin, ay dapat mamatay kasama ng bardado niyan. Nakakita ito ng pagkakataon para tumakbo palabas. Kaya lang, kitang-kita ito ng halimaw. Inampas niya ito ng kanyang paa at itinimpa niya ito sa sahig na nagdulot ng malalang pinsala sa estudyante. Agaw buhay na ito at humihingi ng tulong. Kaya alam, dahil sa takot, walang gustong lumapit. Nagkalakas ng loob si Luca rin para tulungan si Yang Xinshin. Na-realize ng ibang estudyante na si Leong ay sinubukang tumakbo at namatay. Habang si Yang Xinshin ay nasa sahig lang at hindi gumagalaw at hindi siya inatake ng halimaw, mukhang ang halimaw ay tinatarget muna ang mga gumagalaw. Anong gagawin natin? Tanong ng isang estudyante. Magpapatay-patayan ba tayo? Ang paghiga at pagpapanggap na patay ay walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung niloloko lang tayo ng halimaw na to. Habang pinaglalaroan pa ng halimaw si Leong at hindi pa pinapatay, sumigaw ang isang estudyante at inutusan ang lahat. Magsikalat kayo at tumakbo. Nang magsitakbuhan na ang mga ito para makatakas, nang makita ito ni Leong na pinabayaan na siya, naiyak ito sa kawalang pag-asa. Sumigaw ito at tinuro sila. Ayon sila, tumatakbo. Kung mamamatay ako, mamamatay din kayo. Dahil sa sigaw ni Leong, bumaling ang atensyon ng halimaw. Inampas niya ang dalawang tumatakbo na lalaki. Nagsalita pa si Leong, "Huwag na kayong mag-isip na mabuhay. Kung mamamatay tayo, sama-sama na lang tayo sa isang kabaong." Habang abala ang malaking pusa, nakatakbo na palabas ang ibang estudyante. Guminhawa ang mga mukha nito. "Okay nang mamatay ta kesa sa mamatay kaming lahat," sabi ni Chen Yu. Tinuri pa ito ng dalawa niyang kasama. "Galing ng diskarte mo, Chen Yu. Naayaan muna na makuha ng iba ang atensyon ng halimaw para mabigyan tayo ng pagkakataon na makatakas." Habang tumatakbo si Chen Yu, nagpaliwanag ito. "Napansin ko na ang nilalang na yon ay parang isang mutant na pusa. Ang mga pusa, bago nila kainin ang kanilang mga biktima, ay nilalaro muna nila ito. Maliban lang kung talagang gutom na gutom ang mga ito, hindi sila masyadong interesado sa patay na." Nang makita ng ibang estudyante na nakatakas na yung iba, sinubukan din nilang tumakbo palabas. Kaya lang, bang! Isang malakas na ampas sa kanyang buntot ang pinakawalan ng malaking pusa. Napalood na lang sa sahig ang iba. Bumigay na ang kanilang mga utak at damdamin. Sumisigaw ito sa takot. Sa sandaling yon, may isang umaling-aungaw na galit na galit. "Hayop na, halimaw ka! Huwag mong saktan ang mga estudyante ko!" Nang marinig ito ng mga estudyante, nabuhayan ang mga ito dahil nakakita sila ng konting liwanag ng pag-asa. Sa wakas, dumating na si Teacher Liang. Hawak ang isang antigong espada, pumatake na ito kagad ng walang takot at iniwan niya ang halimaw. Kaya alam, madali lang itong nailagan ng halimaw. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Teacher Liang nang makita niya ang mga nakandusay niyang estudyante. Pero para masiguro ang kaligtasan ng mga nasa loob pa ng gym, nakapagdesisyon siya na iligaw at dalhin sa labas ang halimaw para hindi na madagdagan ang mga namatay. Si Teacher Liang ay nasa pinakamataas na antas sa pagiging biyasa sa espada. Dati siyang bodyguard ng isang asawa ng pinuno at ang kanyang lakas ay lalong nadagdagan nang magising ang kanyang espesyal na abilidad.
Dahil siya ang inirang na guro na tagapayo sa Azure Sky Academy, nagkusang loob na siya na pangalagaan at protektahan ng mga estudyante. Naramdaman ng malaking pusa ang lakas at intensyon na patayin siya ni Teacher Liang, kaya dumakot na lang siya ng isang katawan ng estudyante at tumakbo na ito palabas ng gym. Hawak ng espada sa kanyang dalawang kamay, mainat na naglakad papunta sa pinto si Teacher Liang. Alam niya na ang malaking pusa ay tuso at may katalinuhan, kaya hindi niya ito pwedeng maliitin. Pamarating niya sa labas na wala na ang halimaw at bakas na lamang ng malalaking paa ang naiwan. Kung mapapatuloy ng ganito sa isip ni Teacher Liang, gaano ko katagal mapoprotektahan ang mga natitirang estudyante. Sa loob ng higit sa isang buwan, halos namatay na ang mga estudyante. Kung hindi lang nagising ang aking special na abilidad, hindi ko matatagalan ang paglaban sa halimaw na yun. At sa malamang, lahat kami ay patay na. Binato ni Teacher Liang ang sambag ng pagkain at sinabing, "Cheng Yu, hatiin niyo ang mga pagkain." Naupo siya sa isang gilid. Pagod na pagod ito. Simula na magumpisa ang apocalypse, siya na ang nagpoprotekta sa mga estudyante laban sa pag-atake ng halimaw. At siya rin ang kumukuha ng mga pagkain sa warehouse ng eskwelahan para sa mga estudyante. Sa sandaling iyon, si Chang Mengming sinigawan na naman si Yang Xinxin. "Hibay mo talaga no? Bakit buhay ka pa? Ikaw ang karapat-dapat na mamatay, hindi sila. Ikaw ang tinakawalang silbi dito." Sumagot binulit si Lu Karen. "Pwede bang maging makatuwiran ka? Anong kinalaman ni Yang Xinxin sa pag-atake ng halimaw?" Kaya lang, ayaw pa rin tumigil ni Jiang Mengding at sinabing, "Ayaw ko talaga sa baldadong yan. Hindi ko siya matagalan." Sumabat si Shen Yok para pakalmain ang lahat. "Tama na, Jiang Mengding. Itigil mo na yan," pakiusap niya. May dala siyang supot ng pagkain at ibibigay kay Yang Xinxin. Pero bago pa niya maibigay, hinampas ito ni Jiang Mengding at nahulog sa saig. "Huwag kang magaksaya ng pagkain sa kanya," sabi ni Jiang Mengding. "Ang supply ng pagkain dito sa eskwela ay limitado lang. Maya-maya lang o bukas makalawa ay makakain na ng halimaw ang baldadong yan. Mas maganda nang makatipid tayo ng pagkain para sa ating mga natitira." Si Teacher Liang na nagpapahinga habang nakapikit ang mga mata ay dahan-dahan na binuksan ang maka ito. Nakasanayan na niya ang mga bangayan ng mga estudyante at masyado na siyang pagod para pakialaman pa ang mga ganitong bagay. Sa isip niya, basta't walang namamatay, bahala kayo dyan. Kailangan kong magreserba ng lakas at pagtuunan ng pansin ang malaking pusang halimaw. Biglang sumigaw ang isang estudyante. May labis na nawalan ng pag-asa. Tama na! Kahit ilang beses pa tayo mag-away, wala nang kwenta. Mamamatay tayong lahat. Hindi nyo pa ba nakukuha? Pagkain lang tayo ng halimaw. Inuunti-unti lang tayo para kainin. Alam nyo ba kung bakit buhay pa tayo ngayon? Dahil mas gusto niyang kainin ng mga buhay. Wala nang pag-asa sa mundong ito at wala nang magliligtas sa atin. Tinignan ni Cheng yung pagkain sa kanyang kamay at sinabing, "Hindi ako naniniwala. May pag-asa pa. Tayo ang tunili ng lipunan sa inaarap. Hindi tayo basta mamamatay dito." At tumingin siya sa bubong na nababalutan ng niebe. "Kung makakatawag lang sana tayo sa labas, panigurado, magpapadala ang katay ko ng magliligtas sa atin." Sa kabilang banda, pagkalipas ng isang oras, nakarating na sina Jiang Li, Uncle Yu at Chan Lei sa Azure Sky Academy. Pagkababa ni Jiang Li, nagyabas kaagad siya ng baril at pinalalaanan niya sina Uncle Yu at Chan Lei na marinalerto. Nakita nila na ang campus ay nababalutan na ng niebe. Si Uncle Yu na dating sundalo at pinakamatanda sa tatlo ay nakaramdam ng responsibilidad na dapat niyang ingatan ng kanyang mga kasama. Dahil siya ang may pinakamalakas na pangangatawan sa tatlo, nauna ito sa harap. Pero dahil halos natatakpan na ng niebe ang buong campus, imposibleng matukoy kung nasaan ang kaong ililigtas nila. Naglabas ng phone si Jiang Li at sinubukan na kontakin si Yang Xinxin pero wala siyang signal. Sinabihan ni Jiang Li ang dalawa, "Pagtuunan natin ng pansin ang paghahanap. Nasa mapa naman ang plano ng eskwelahan. Basta makahanap tayo ng isang gusali, malalaman na natin kung nasaan ang lokasyon ni Yang Xinxin. Ang aristokratikong eskwelahan na ito ay napakalawak," sabi ni Chan Lei. "Narinig ko pa nga na may golf course pa ito sa loob." "Ang eskwelahan na ito ay nasa umigit 1,000 hektarya," sabi ni Jiang Li. "Bumalik na tayo sa sasakyan at dahan-dahan maghanap. Maghiwa-walay tayo," sabi ni Uncle Yu, "para mapadali ang paghahanap." "Hindi na kailangan," sagot ni Jiang Li. "Hindi natin kailangan magmadali. Nakasurvive na siya ng 2 buwan. Kaya walang problema kahit maantala tayo ng kaunting oras. At mas magiging ligtas tayo kung magkakasama tayo." Nagpatuloy sila sa paghahanap gamit ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng taluktok ng tore. Ito ang astronomiya ng eskwelahan, sabi ni Jiang Li, na nasa sentro ng Timog Silangan at nasa harap ng eskwelahan. Ang dormitoryo at kafeterya ay nasa norte na may kalayuan dito. Posible kaya, sabi ni Chan Lei, na nagtatago sila sa isang kwarto o sa isang malawak na lugar kagaya ng gym.
Ang mga ganong lugar ay malawak at may sapat na hangin. At saka, yung panganib na bumagsak ang bubong dahil sa kapal ng niebe. Napaisip si Jiang Li. Nung tumawag siya, may nabanggit siya na gymnasium at kafeterya. Pero sa laki nitong campus, hindi lang isa o dalawa ang gymnasium at kafeterya. Medyo mahihirapan kami sa paghahanap nito. Habang nasa malalim na pag-iisip si Jiang Li, sumigaw ng may pananabik si Chanlei. Kapatid na Jiang Li dito. Baka makapasok tayo. Ginamit niya ang kanyang special na abilidad para linisin ang tore. At gumapang siya paloob. Kapatid na Jiang Yi, maraming pang-astronomiya na kagamitan dito sa loob. Kukunin ba natin ito? Medyo nagalit pa si Jiang Yi at sinabing, andito tayo para magligtas ng tao, hindi para kumuha ng mga supply. Pero dahil nandito na tayo, kunin na natin yan at ilalagay ko sa aking kabilang space dimension. Pinuluan ni Uncle Liu na pumasok sa bintana si Chanlei. Pero sa mga sandaling yon, napatayo ang balahibo ni Jiang Li dahil bigla niyang naramdaman na may papalapit sa kanya. Lumingon nito kaagad at tinutok ang kanyang baril. Isang malaking nilalang na 10 metro ang taas ang tumambet sa kanya. Magtitigan ang galawa at sa anumang sandali, handa nang sumugod ang mga ito sa isa't isa.